Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor sa puso, at inilaan ko ang aking propesyon sa pag-aalaga ng ating mga minamahal na senior citizens. Sa aking maraming taon ng pagseserbisyo, may isang bagay akong napansin na paulit-ulit na nangyayari, isang bagay na nakakabahala at kailangan nating pag-usapan ng masinsinan. Bawat kagat ng pagkain na isinusubo ninyo, bawat gawi na inyong sinusunod, at bawat pagkain na itinuturing ninyong malusog ay maaaring may direktang impluwensya sa kalusugan ng inyong puso, lalo na kung kayo ay nasa edad 60 pataas. Ngunit paano kung sasabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga gulay na regular ninyong kinakain, oo, mga gulay, ay maaaring lihim na nagpapabagal sa inyong metabolismo at naglalagay sa inyong puso sa panganib? Bilang isang doktor sa puso, nasaksihan ko na ito ng napakaraming beses. Dumarating sa aking klinika ang mga senior citizens buong paniniwala na ginagawa nila ang lahat ng tama. Umiiwas sila sa mga pritong pagkain, binabawasan ang asukal, at higit sa lahat, dinadamihan ang pagkain ng gulay. Ang nakakalungkot na katotohanan ay marami ang hindi nakakaalam na ang ilang partikular na gulay, kapag kinain sa maling paraan o kapag isinabay sa ilang mga gamot, ay maaaring dahan-dahang nagtutulak sa kanilang puso patungo sa pagpalya. Mahalagang tandaan na mayroong mga gulay na nagpapataas ng inyong presyon ng dugo. Mayroon ding iba na nakakasagabal sa epekto ng mga gamot na maaaring magligtas ng inyong buhay. At mayroon pa ngang ilan na maaaring nagtataglay ng mga bakterya na hindi na kayang labanan ng inyong katawan sa edad ninyo ngayon. Kaya naman, ako po ay buong pusong nananawagan sa ating mga nakatatandang mamamayan na kung maaari ay itigil na ang pagkain ng 5 gulay na ito, o kung hindi man, baguhin man lang ang paraan ng inyong paghahanda sa mga ito. Sa artikulong ito, gagabayan ko kayo sa bawat isa, ipapaliwanag kung bakit ito mapanganib at magpapakita ng mga alternatibong ligtas at hindi maglalagay sa inyong puso sa alanganin. Ano ang magandang balita? Lahat ng panganib na ito ay maiiwasan. Kailangan nyo lang maging maalam kung ano ang hahanapin at kung ano ang dapat iwasan. Kaya hinihiling ko na samahan ninyo ako hanggang sa dulo, dahil ang unang gulay sa listahang ito ay maaaring nasa loob na mismo ng inyong refrigerator sa mga oras na ito. Gusto kong siguruhin na hindi ninyo malalampasan ang anumang payong pangkalusugan na partikular na idinisenyo para sa inyo. Kaya, bago tayo magsimula, kung hindi nyo pa po nagagawa, hinihikayat ko kayong i-click ang subscribe button at i-activate ang bell para sa mga notification. Kung nakikita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring mag-iwan ng numerong 1 sa comment section. Kung sa tingin ninyo ay may puwang pa para sa pagpapabuti, mangyaring i-type ang 0 upang ipaalam sa akin kung paano ko pa mapapaganda ang mga nilalaman na aking nililikha para sa inyo. Una, ang espinaca spinach. Kapag ang gamot sa puso ay nawalan ng bisa, ang nga ang espinaca, isang madahong berdeng gulay na matagal nang ipinagmamalaki bilang isang superfood. At para sa maraming tao, ito ay totoo naman. Sino ba naman ang hindi nasasarapan sa isang mainit na sinigang
na may sahog na espinaka o isang masustansyang ensalada. Ngunit paano kung sasabihin ko sa inyo na para sa sinumang nasa edad 60 pataas, lalo na sa mga umiinom ng gamot para sa puso, ang espinaka ay maaaring maging isang tahimik na panganib sa kalusugan? Bilang isang siruhanono sa puso, napakarami ko nang nakitang mga pasyente na may impresyon na sila ay kumakain ng tama at malusog para lamang matuklasan na ang kanilang dieta pala ang humahadlang sa pagiging epektibo ng gamot na dapat sana ay nagliligtas sa kanilang buhay. Ang simnani-sarisang espinaka ay sagana sa isang sustansya na tinatawag na vitamin K. Ang vitamin K ay mahalaga para sa proseso ng pamumuo ng dugo, blood clotting. Ngunit dito nag-uumpisa ang panganib para sa mga taong umiinom ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo o blood thinners tulad ng warfarin. Ang mga gamot na ito ay karaniwang inirereseta pagkatapos ng atake sa puso, stroke o sa mga kaso ng atrial fibrillation. Ang layunin nito ay panatilihing malabnaw ang dugo upang maiwasan ang pagbuo ng mga mapanganib na namuong dugo, blood clots. Ang sobrang dami ng vitamin K mula sa espinaka ay maaaring magpawalang bisa sa proteksyon na iniaalok ng iniresetang gamot. Ang nangyayari, pinapalapot nito ang dugo na siyang direktang kabaligtaran ng epekto ng gamot. Kinokontra nito ang bisa ng inyong maintenance na gamot. Ang pinakamasaklap sa lahat, karamihan sa mga senior citizens ay walang kamalay-malay na nangyayari na pala ang hidwaang ito sa loob ng kanilang katawan. Iniisip ninyo maayos ang inyong kalusugan. Naniniwala kayo na ang gamot na iniinom ninyo ay ginagawa ang trabaho nito. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, unti-unting nawawalan ng kakayahan ang inyong katawan na ipagtanggol ang sarili laban sa isang posibleng nakamamatay na pamumuo ng dugo. Naaalala ko, ang isa kong pasyente si Mang Teban, isang masayahing at 80 anyos na lalaki. Nagsimula siyang uminom ng warfarin matapos magkaroon ng mild stroke. Upang maging mas malusog, nagdesisyon siyang uminom ng spinach smoothie araw-araw at kumain ng malalaking salad ng espinaka tuwing tanghalian. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik siya sa ospital dahil sa isa pang stroke mas malala kaysa sa nauna. Walang sino man ang makapaniwala. Sinusunod niya ang lahat ng payo, ngunit ang hindi niya alam ang kanyang malusog na gawi ang naging dahilan kung bakit hindi gumana ang kanyang gamot. Ang espinaka ay hindi ang kalaban. Ang kalaban ay ang kawalan ng pagiging konsistente at kaalaman. Kung kakain kayo nito, siguraduhin gawin ito sa isang sinadya at pare-parehong dami. At higit sa lahat, laging ipaalam sa inyong doktor ang anumang pagbabago sa inyong dieta. Ang inyong kinakain ay maaaring makatulong sa pagiging epektibo ng inyong gamot o maaari nitong labanan ito. Ang katotohanan ay hindi lahat ng gulay ay mabuti para sa puso ng bawat senior citizen. At kung hindi kayo nag-iingat, ang ilang mga gulay ay maaaring magdulot ng higit na pinsala sa inyong puso kaysa sa isang plato ng pritong manok. Kung ang espinaka ay may kakayahang tahimik na talunin ang isang iniresetang gamot, ano pa kayang ibang mga pagkain na itinuturing na ligtas
ang maaaring naglalabas ng mga nakatagong panganib sa inyong dugo. Talakayin natin ang susunod. Ito ay isa sa mga pinakasikat na pagkain na malamang ay nasa inyong pantry ngayon, ngunit naglalaman ito ng mas maraming asin kaysa sa isang supot ng chichirya. Ikalawa, ang atsarang pipino, pickled cucumbers. Ang maalat na patibong sa inyong puso. Ang mga ito ay malutong maasim at madalas na nagsisilbing perpektong pampagana o sausawan sa isang sandwich o pritong isda. Ang atsara o pickled cucumbers ay may kaaya-aya at nakakapreskong pakiramdam sa panlasa. Ngunit, ang tila hindi nakapipinsalang merienda na ito ay maaaring nagdudulot ng mas malaking pinsala kaysa sa inaakala ninyo sa mga senior citizens na lampas aksinta, lalo na sa mga may kasaysayan ng mataas na presyon ng dugo o mga problema sa puso. Karamihan sa mga tao ay hindi gaanong iniisip ang ilang hiwa ng atsara kapag sila ay kumakain. Ngunit, ang katotohanan, ang maliliit na berdeng kagat na iyon ay ibinabad sa briny tubig na may asin at puno ng sodium. Ang ilang serving o hain nito ay maaaring maglaman ng higit sa 1,000 mg ng sodium. Isipin ninyo sa isang dakok lang ng atsara na konsumo nyo na ang halos 2 dolyara ng inirekomendang pang-araw-araw na limitasyon sa asin para sa mga taong lampas 60 anyos. Ang sodium ay higit pa sa isang pampalasa. Ito ay isang molekula na nagdudulot ng pagpapanatili ng tubig sa inyong daluyan ng dugo. Isipin ninyo ang isang garden hose. Kapag mas maraming tubig ang dumadaloy dito, mas tumataas ang presyon sa loob. Ganoon din ang nangyayari sa inyong mga ugat. Ang sodium ay nagpapataas ng dami ng inyong dugo na naglalagay ng malaking presyon sa inyong puso at mga daluyan ng dugo. Dahil sa pag-iipon ng presyon na ito, sa paglipas ng panahon, nagreresulta ito sa hypertension, high blood, paninigas ng mga ugat, arterial stiffness, at sa huli, pagpalya ng puso, heart failure. May mga pasyente akong lumapit sa akin, litong-lito, kung bakit nananatiling mataas ang kanilang presyon ng dugo kahit na sila ay kumakain ng malusog. Umiwas sila sa mga pritong pagkain, nagsimulang mag-ehersisyo, at tumigil pa sa pag-inom ng alak. Hindi nila kailanman inisip na ang maliit na tumpok ng atsarang katabi ng kanilang ulam ang siyang unti-unting sumisira sa kanilang pag-unlad. Ano ang pinakanakakatakot na bahagi? Ang pinsalang dulot ng asin ay hindi nagpapakita ng anumang sintomas hanggang sa huli na ang lahat. Walang mga babala hanggang sa dumating ang isang stroke, paninikip ng dibdib, o ang nakakagulat na balita ng congestive heart failure. Kapag kayo ay lampas 60, ang inyong mga bato, kidneys ay hindi na kasing epektibo sa pagsala ng asin at ang inyong mga ugat ay mas madaling mapinsala. Ang mga nakatagong karga ng asin na matatagpuan sa atsara, mga dilatang gulay at maging sa mga malusog na sopas ay maaaring tahimik na wasakin ang lahat ng inyong pinaghirapan. Ang pagluluto sa bahay, pagbabasa ng mga food label sa likod ng mga pakete at paggamit ng mga herbs, pampalasa o katas ng kalamansi sa halip na asin ay mas makapagliligtas sa inyong puso kaysa sa inaakala ninyo. Gayunpaman, ang asin ay hindi ang tanging hindi kilalang panganib na nagkukubli sa inyong kusina.
Sa kabilang banda, may isa pang gulay na tila ganap na hindi nakakapinsala hanggang sa malaman ninyo na ito ay nagdudulot ng pamamaga, inflammation, at patagong nagpapataas ng inyong presyon ng dugo sa bawat kagat na inyong ginagawa. Ikatlo, ang pulang sili, red chili peppers, ang nag-aalab na sangkap na nag-aambag sa pagkasira ng iyong puso. Para sa maraming nakatatanda, ang pagkain ay hindi lamang isang mapagkukunan ng sustansya. Ito ay tungkol sa ginhawa, kultura, at maging mga alaala. At walang mas nagbibigay buhay dito kaysa sa isang dampi ng anghang, isang kurot ng dinurog na sili, isang maanghang na Bicol Express, isang sipa ng anghang sa sawsawan. Ito ay karaniwang kasanayan, ito ay panlasa, at para sa marami, nasa dugo na ito. Ang hindi alam ng maraming tao ay ang maliit na maanghang na gulay na ito ay maaaring nagsisindi ng isang mabagal na apoy sa loob ng inyong dibdib hanggang sa huli na ang lahat. Kapag kumakain kayo ng pulang sili, lalo na ang mga uri na lubhang puro sa anghang, nakakaranas ang inyong katawan ng sunod-sunod na reaksyon. Tumatakbo ng mas mabilis ang tibok ng inyong puso, tumataas ang inyong adrenaline at na-stimulate ang inyong sistema ng nerbiyos. Para sa isang mas bata at malusog na individual, marahil hindi ito magiging isang malaking problema. Ngunit sa edad na 60, kung kailan ang mga ugat ay nagsisimula ng manikip at ang puso ay nagiging mas sensitibo, ang dagdag na stimulation na ito ay nagiging mapanganib. May mga pasyente akong mas matanda ang edad na pumunta sa aking klinika na nagrereklamo ng mga palpitasyon, hindi normal na pagtibok ng puso, paninikip ng dibdib, o biglaang pagtaas ng presyon ng dugo, madalas pagkatapos ng isang partikular na maanghang na pagkain. Ngunit hindi nila kailanman inisip na ang sili ang salarin. Isipin ninyo ito, kung ang inyong puso ay isang matandang makina, ang pagkain ng maanghang ay tulad ng biglaang pag-rev ng makina sa pinakamataas na antas. Maaari nitong kayanin paminsan-minsan, ngunit kung gagawin ito, palagi mas mabilis itong masisira. Ang issue ay hindi lamang ang anghang. Ito ay ang reaksyon ng katawan sa stress. Kung mayroon ka ng sakit sa puso o hypertension, ang isang maanghang na pagkain ay maaaring maging sanhi ng pag-constrict ng iyong mga daluyan ng dugo, pagtaas ng iyong presyon ng dugo at maaari pa ngang mag-trigger ng isang mapanganib na ritmo ng puso o maging isang atake sa puso. Ang regular na pagkonsumo ng maanghang na sili sa paglipas ng panahon ay maaaring magdulot ng talamak na pamamaga, chronic inflammation sa inyong vascular system na unti-unting sumisira sa mga mismong daanan na inaasahan ng inyong puso upang mapanatili kayong buhay. Ngayon, hindi ko sinasabi na dapat ay matabang na palagi ang inyong pagkain. Hindi kailangan ng apoy para maging masarap ang pagkain. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga banayad na herbs, bawang luya at citrus tulad ng kalamansi, maaari ninyong bigyan ng bagong buhay ang inyong mga pagkain nang hindi naglalagay ng pabigat sa inyong puso. Makinig kayo sa inyong katawan. Ang mga pagkaing hinahanap-hanap ninyo ay maaaring nakakaginhawa, ngunit ang ginhawa ay hindi dapat maging kapalit ng paglalagay ng stress sa inyong puso. Ngunit paano naman ang isang bagay
na pinupuri dahil sa kakayahan nitong magpagaling, ngunit kapag kinain ng hilaw ay maaaring mabilis na maging mapanganib. Kung ang maanghang na pagkain ay tahimik na sumisira sa inyong puso, paano naman ang isang bagay na kilala sa pagiging lunas? Baka magulat kayo sa susunod na ito. Ikaapat, ang hilaw na bawang raw garlic. Kapag ang lunas ng kalikasan ay kumakalaban sa iyong puso, sa mundo ng natural na medisina, napatunayan na ng bawang ang kanyang halaga. Mula pa noong sinaunang panahon ito ay pinuri dahil sa kakayahan nitong magpababa ng antas ng kolesterol, magpalabnaw ng dugo, at magpalusog ng puso. Maraming mga nakatatanda ang may matibay na pananampalataya dito isinasama ang mga hilaw na butil sa kanilang mga pagkain o kahit nilulunok ito ng buo na parang gamot. Totoo, ang bawang ay may angking kapangyarihan. Gayunpaman, kapag ito ay inabuso, ang kapangyarihan ay maaaring tahimik na maging lason. Isang bagay na hindi alam ng karamihan ay ang hilaw na bawang ay isang napakalakas na pampalabnaw ng dugo. At kapag isinama sa ilang partikular na gamot para sa puso, lalo na ang mga anticoagulants tulad ng warfarin o kahit na aspirin, may potensyal itong mapalakas ng mapanganib ang mga epekto ng mga gamot na iyon. Ang resulta nito ay ang sobrang paglabnaw ng inyong dugo na nagpapataas ng posibilidad ng panloob na pagdurugo, madaling pagpapasa, at maging ang mga hemorrhage na maaaring ikamatay. Habang ginagamot ko ang mga pasyente na naniniwalang sila ay nagiging malusog sa pamamagitan ng pagkonsumo ng bawang, natuklasan ko na nakakaranas sila ng mga sintomas tulad ng pagdurugo ng ilong na hindi tumitigil, maitim na dumi, at mabilis na pagbaba ng presyon ng dugo. Isang pasyente ko, si Aling Remedios, ang nagsimulang uminom ng dinurog na hilaw na bawang na may tubig tuwing umaga kasabay ng kanyang maintenance na gamot. Nagtaka siya nang mapansin niya ang malalaking pasa sa kanyang mga braso at binti kahit sa kaunting pagkabunggo lang. Ang kanyang natural na lunas ay naglalagay sa kanya sa panganib. Ngunit ang issue ay hindi limitado sa pagdurugo lamang. Ang bawang ay mayroon ding kakayahang biglaang magpababa ng presyon ng dugo kapag kinain sa malalaking dami sa hilaw nitong anyo. Para sa isang taong kasalukuyang umiinom ng gamot para sa hypertension, maaaring maranasan ang mga sintomas tulad ng pagkahilo, pagkapagod, o kahit pagkahimatay bilang resulta nito. Kapag naaabot ang isang partikular na punto, hindi natatanggap ng puso ang kinakailangang dami ng daloy ng dugo, at dito nagsisimula ang tunay na pinsala. Ano ang pinakanakakainis na bahagi? Tila ginagawa ninyo ang lahat sa tamang paraan. Hindi kayo kumakain ng junk food. Hindi sa nagpapabaya kayo. Ang tanging ginagawa ninyo ay nagtitiwala sa isang lunas na pinuri sa loob ng maraming taon. Ang katotohanan ng bagay ay maging ang mga natural na pagkain ay may kanilang mga limitasyon. At sa edad na 60, magbabago ang paraan ng reaksyon ng inyong katawan sa pagkain at gamot. Ang pinakamahusay na desisyon tungkol sa kalusugan ng isang tao ay hindi ginagawa batay lamang sa tradisyon, kundi batay din sa pag-unawa at pakikipag-usap sa inyong doktor. Kung kayo ay mahilig sa bawang, gamitin ito ng luto at sa katamtamang dami. Ito ay nagbibigay pa rin ng maraming benepisyo
ng walang panganib. Ngunit bago ito gawing pang-araw-araw na dosis, laging kumonsulta muna sa inyong doktor. Ngayon kung ang hilaw na bawang ay maaaring maging isang alalahanin sa ganang sarili, paano naman ang isang bagay na mas karaniwan pa, isang bagay na makatas malutong at madalas na kinakain sa hilaw nitong anyo, ngunit maaaring nagtatago ng isang kalaban na hindi ninyo nakikita? Ano ang nagkukubli sa tila malusog na sprout na iyan? Tingnan natin ng mas malalim. Ikalima, ang hilaw na sprouts, halimbawa toge, ang inosenteng lutong na maaaring dumurog sa puso ng isang senior. Ang mga ito ay tila simbolo ng kasiglahan buhay at puno ng enerhiya. Ang mga hilaw na sprouts tulad ng alfalfa bean o mung bean sprouts tog ay karaniwang itinuturing na isang superfood dahil sa kanilang kalutungan, mga enzyme na taglay, at ang malinis hilaw na enerhiya na kanilang ibinibigay. Para sa maraming senior na nag-aalala sa kanilang kalusugan, ang ideya ng pagdaragdag ng isang dakok nito sa isang salad o sandwich ay tila pinakamahusay na pagpipilian. Gayunpaman, nakatago sa ilalim ng kanilang kaaya-ayang anyo ay isang mapanganib na banta na may potensyal na tahimik na sirain ang inyong puso at kalusugan. Ang mga sprouts ay tumutubo sa mga kapaligirang mainit at mahalumigmig. Ito rin ang mga perpektong kondisyon na gusto ng mga bakterya upang dumami. Ang mga mapanganib na bakterya tulad ng E. coli, Salmonella at Listeria ay maaaring umunlad dito. Pagdating sa paggaling mula sa mga sakit na nakukuha sa pagkain, foodborne infections, ang mga mas bata ay maaaring makaranas lamang ng discomfort o sakit ng tiyan, ngunit ang mga senior citizens ay nasa mas mataas na panganib na makaranas ng malubhang kahihinatnan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating immune system o panlaban ng katawan ay humihina. Dahil dito, ang kakayahan ng ating katawan na ipagtanggol ang sarili laban sa mga impeksyon ay nagiging mas mabagal at hindi na gaanong epektibo. Isang simpleng sakit sa tiyan ay maaaring biglang maging isang mas seryosong sakit tulad ng sepsis, impeksyon sa dugo, dehydration, pagkaubos ng tubig sa katawan, o endocarditis na isang malubhang impeksyon sa lining ng puso. Dahil sa aking mga taon ng karanasan sa paggamot sa mga nakatatandang pasyente na dumaranas ng mga problema sa puso, nasaksihan ko kung paano ang isang bagay na tila hindi nakapipinsala tulad ng isang kontaminadong toge ay maaaring magresulta sa mga pagkakaospital, hindi normal na tibok ng puso o paglala ng coronary heart disease. Hindi maaaring gumaling ang puso kapag ang katawan ay abala sa pakikipaglaban sa isang impeksyon. At minsan, ang mga impeksyon ay hindi napapansin hanggang sa huli na ang lahat para gamutin ito. Ang kabalintunaan ay partikular na nakakadurog ng puso sa kabila ng iyong pinakamahusay na pagsisikap na kumain ng sariwa berde at malinis na pagkain. Napipinsala ka ng mismong mga bagay na dapat sana ay makakatulong sa iyo. Kaya naman, ang mga hilaw na sprouts ay hindi dapat ituring na basta-basta. Lutuin muna ang mga ito. Kung talagang gusto ninyong kainin, isang mabilis na paggisa o pag-steam ay sapat na upang maalis ang mga mapanganib na mikrobyo habang pinapanatili
ang lasa at nutrisyon. Pagdating sa pagprotekta sa inyong puso, hindi lamang ito tungkol sa pagkain na inyong kinakain. Ito ay tungkol din sa paraan ng inyong pagkain at kung paano ito kayang harapin ng inyong katawan ngayon kumpara noong 20 taon na ang nakalipas. Ano ang dapat kainin mga pagkaing tunay na nag-aalaga sa puso? Ngayong nalaman na ninyo kung aling mga gulay ang maaaring tahimik na pumipinsala sa inyong puso, maaaring nagtatanong kayo, Doktor, ano po ba ang dapat naming kainin? Ano ang mga pagkaing ligtas para sa inyo habang kayo ay tumatanda? Ano ang mga pagkaing tunay na tumutulong sa inyong puso na gumaling, lumakas at umunlad? Ang solusyon ay hindi matatagpuan sa mga uso na diyeta o sa mga himalang kemikal. Ito ay matatagpuan sa mga tunay buong gulay na sumusuporta sa mga partikular na pangangailangan ng inyong tumatandang puso. Ang mga pagkaing may kakayahang magpababa ng pamamaga, mapanatili ang malusog na presyon ng dugo, magbigay ng sustansya sa mga daluyan ng dugo, at gumana kasama ng inyong mga gamot. Sa halip na laban dito ay ang mga dapat ninyong piliin. Narito ang ilang mahuhusay na pagpipilian: nilagang broccoli at carrots. Ang simpleng pagpapakulo o pag-steam ay nagpapanatili ng nutrisyon nang hindi nagdaragdag ng anumang mapanganib na sangkap. Ang mga ito ay puno ng fiber at antioxidants. Ginisang kale o kamote tops talbos ng kamote ang mabilis na paggisa sa kaunting bawang at sibuyas ay naglalabas ng lasa at nagpapanatili ng mga bitamina. Kamote sweet potatoes, sa halip na prituhin, subukang i-bake o isama sa mga sabaw at stews. Ito ay mayaman sa potassium na tumutulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo. Mga nilutong kamatis. Ang pagluluto ng kamatis ay nagpapalabas ng lycopene, isang malakas na antioxidant na mabuti para sa puso. Mga munggo at beans legumes. Ang isang mangkok ng ginisang munggo o sabaw ng beans ay napakabuti para sa puso. Ang mga ito ay mayaman sa protina at fiber na nakakatulong magpababa ng kolesterol. Ang mga pagkaing ito ay may mataas na konsentrasyon ng antioxidants, potassium fiber at mga sangkap ng halaman na lahat ay nagtutulungan upang palakasin ang inyong mga ugat at bawasan ang stress na inilalagay sa inyong puso. Ang mga gulay na ito ay mas banayad sa inyong katawan kaysa sa hilaw na sprouts o maalat na atsara at madali itong tunawin. Bukod pa rito, nakakatulong sila na mapanatili ang matatag na antas ng asukal sa dugo at presyon ng dugo. Ang inyong puso ay hindi nangangailangan ng matinding dieta pagkatapos ng edad na 60. Ang kailangan nito ay pagiging konsistente, balanse at mga pagkaing nagmamahal sa inyo pabalik. Ipinakita sa akin ng aking karanasan na ang mga tao ay maaaring mapabuti ang kanilang kalusugan sa puso hindi lamang sa pamamagitan ng paggamit ng gamot, kundi sa pamamagitan din ng pagbuo ng isang plato na simple, nakakaginhawa at nakapagpapagaling. Ang pagkain, kahit isang tasa ng bahagyang nilagang gulay, isang baked na lamang ugat, o isang mangkok ng sabaw ng beans araw-araw, ay maaaring ayusin ang mga taon ng pinsala na hindi napapansin. At kung nag-aalala kayo na ang malusog na pagkain ay dapat na walang lasa o nakakabagot, dapat ninyong isiping muli. Kapag ginamit sa katamtaman ang mga herbs
tulad ng rosemary, luyang dilaw, turmeric, bawang at sariwang kalamansi ay may kakayahang magbigay ng lasa nang hindi nagdudulot ng stress. Hindi lamang dapat punuin ng pagkain ang inyong tiyan, dapat din nitong bigyan ng sustansya ang inyong kaluluwa. Isang aral mula sa puso. May oras pa. Mula sa araw na kayo ay isinilang, ang inyong puso ay nagsimulang tumibok para sa inyo. Pagdating ninyo sa edad na 70, tumibok na ito ng higit sa 2 bilyong beses. Hindi ito kailanman humingi ng anumang kapalit. Ngunit sa sandaling ito, hinihiling nito ang inyong pansin. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng pagsuko sa anumang bagay. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mas maraming karanasan at karunungan. Ang karunungan ay ang pagkaunawa na ang isang bagay na dating kapaki-pakinabang sa inyong katawan ay maaaring hindi na maging kapaki-pakinabang ngayon. Kapag kinain sa maling paraan, sa maling oras, o kasabay ng maling mga gamot, ang mga gulay na kapaki-pakinabang sa inyo noong kayo ay mas bata ay maaaring maging mapanganib sa inyong kalusugan ngayon. Ngunit meron akong magandang balita, hindi pa huli ang lahat para sa inyo. Ang pinsala ay hindi ganap na permanente. Kapag gumawa kayo kahit na pinakamaliit na pagsasaayos ngayon sa kung ano ang inyong kinakain, kung ano ang inyong iniiwasan, kung paano kayo gumagalaw, at kung paano kayo nagpapahinga, maaari ninyong simulan na baligtarin ang mga taon ng di napapansing pagod at stress. Nasaksihan ko na itong mangyari. Ang mga senior citizens na pagod hingal at talunan ay bumabalik na may mas malakas na pulso, mas malinaw na pag-iisip at mas magaan na mga hakbang kaysa sa dati. Hindi ito dahil nagsagawa sila ng isang matinding aktibidad, kundi dahil nakinig sila. Nakikinig sila sa kanilang mga katawan. Araw-araw, gumawa sila ng mas matalinong mga desisyon. Hindi kailangang maging perpekto. Ang kailangan nyo lang ay maging konsistente. Mayroon pa ring oras, mayroon pa ring lakas, at mayroon pa ring pagmamahal na nais ibigay ng inyong puso para sa inyo, sa inyong mga mahal sa buhay at sa buhay na pinaghirapan ninyong buuin. Kaya't magsimula ka agad. Suriing muli ang inyong plato. Tingnan ang inyong mga gawi. Bawiin ang inyong nawalang sigla. Ang susunod ninyong tibok ng puso ay isang regalo at responsibilidad ninyong pangalagaan ito. Ang layunin ng mga aral na ito ay upang magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubos at mula sa puso. Ngayon oras na para marinig ko naman kayo. Hinihiling ko ang isang sandali ng pagninilay at pagbabahagi ng isang bagay na natutunan ninyo na balak ninyong isabuhay. Hikayatin at suportahan natin ang isa't isa habang tinatahak natin ang landas na ito tungo sa pagtanggap ng mga katotohanang ito. Kung nakita ninyong kasiyasya at kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may score na 1. Ang inyong mga komento at mungkahi ay napakahalaga sa amin. Kung gusto ninyong makakita ng mas maraming video na tulad nito, siguraduhing mag-subscribe sa ating channel, i-like ito at ibahagi sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Nagpapasalamat kami sa inyong panonood
At narito ang isang paalala para sa matagumpay na paglalakbay sa buhay sa inyong sariling mga tuntunin.